Ito. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ito yun, di ba? Nakikita niyo ba? Interview. Ako dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa I-upload ko to classroom sa FB. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Tapos ano pati, yung mga taong kayang magsalita kahit walang pakulay sa YouTube. Chareng. Miss Joey, balik na naman tayo sa pakulay. Maya-maya, kending na naman tayo papunta nito. Kending na ako before para sa pakulay. Ayan. Ayun. Anyway. Kasi once ko lang kasi yan siya nadaanan, te. Kasi before, parang, hindi ko talaga siya kilala. Once ko lang siya nadaanan ko, ay, bakit before ka mag-topic, may mga paano, may mga ganito, ganyan. Okay, pera para si bakla. Totoo. Ayun. Maharlika, ikaw, Miss Joey, Sas and Maharlika, you guys have integrity and thank you for that. Si Maharlika, di ba, ilan yung kaso niya? Oo nga. Ilan yung kaso niya? But she's still doing it anyway. Di ba? I mean, kaya nga nirespeto ng mga tao si Maharlika for doing what she does kasi grabe yung risk na pinasok niya eh. At saka, Miss Joey, as far as I know, hindi napapakulay si Miss Maharlika para sa attorney's fees. Di ba? Para may pang siya, pang depensa. So, hindi ko gets yung backending. Ano pala? Hindi, kasi Kuya Bangag, explain ko na lang very quickly. Sa vlog kasi nung isa, beginning of the live, nanghingi siya ng pangpakulay, pangpa-Starbucks, pangpa-kape. Tapos, konting-kending naman dyan. Ganon. Yung mga... okay. Pinapakending ako ni My Toast, My Niece, start daw at saka end ng live. Kailangan ko Ayun. So, I assume, Kuya Bangag, hindi ka nanonood ng live niya, kaya hindi mo... Nadaanan ko lang, tapos... Baka maging content pa niya to. Oo nga. So anyways, yun lang. Ang masasabi ko lang dito, no? Huwag na nating palaking yung issue. Ano na lang, yung kapag hindi tayo inaaway, huwag nating awayin. Tulad ni Senator Amy, hindi naman tayo inaaway ni Senator Amy, hindi naman niya inatake si VP, si President, si PRRD. Then, kapag inaway niya, then atakehin natin. So, hindi pa naman niya inatake. So, tapos, nagsusupport pa siya sa narrative natin. So, yun. Huwag muna nating awayin. Chillax lang tayo. So, hindi pa tayo dumadating sa laglagan. Parang ganon. No? So, kung nagsalita na siya, like, pinaparatangan niya yung PRD, parang sumasabay na siya mga narrative against VP, doon na tayo matake. That's war, di ba, Bangag? War na yun. Agree. But it does not mean na iboboto natin siya. Di ba? Sabi ko nga, ako, ang pagboto ko kay Senator Amy, nakadepende kung itataas ni PRRD yung kamay niya. Kasi nga, sabi ko, I really look at the political value of things. Kasi ganun mag-isip si PRRD eh. Tinitingnan niya kung ano yung political value ng mga bagay-bagay. Ganun. And in this kind of things, I will trust his wisdom. Ganun. Di ko hindi tataas, hindi ko boboto. Wala na ako kinakampanya. Ang kinakampanya ko, lahat na itataas ni PRRD ang kamay. Di ba?
I'm so sorry because I look at the 2025 election as a game of strategy. So, Sure. hindi ako focus dun sa mga tao, hindi ako focus dun sa, ay, mas magaling to, ay, piliin natin to, which else. Ang dami nating kalaban sa election, isa sa major na kalaban natin dyan ay dayaan. And so, And- the only way that we can win is really to Consolidating. vote unifiedly, di ba? Oh, kasi Doon kasi talaga yung way para to win eh. yeah, we Ganun. need the numbers kumbaga, di ba? We need the numbers, we need the numbers. So, yun yung Tsaka Teno, tandaan natin na may plano ang Congress na ipasa yung impeachment ni Inday after the election. So either kaya nila yan i-convict si Inday up until June, which is kasi June ang last ng ano nila, or the next set of senators na kung may courtesy pa ba itong mga senators natin ngayon. So kailangan talaga natin iboto yung mga aligned sa atin, but we should not expect na they will be aligned with us right after the election. Parang kung ano yung sinabi nila, let's take it. Kung bumaliktad sila, kung mag-Tolentino tactics sila, then so be it. Oh, pero 'di ba? Di natin kakalimutan yung mga ginawa nila pag Correct. nagpagbaligtaran sila, 'di ba? Ayun, ganun At yung isa pang strategy natin, dapat ma-occupy natin yung Congress. So sa mga tumatakbong congressman dyan, kapag wala kayong statement of support sa kay VP or sa mga Duterte, huwag niyong botohin. Huwag niyong botohin yung mga ganun. So, nakikiisa kayo kay Tambi, nakikiisa kayo sa pag ano kay Inday Sara, 'di ba? Yung mga incumbent ngayon ng mga congressman, huwag niyong botohin kapag walang statement of support kay VP or kay PRD. Botohin yung kalaban. Miss Joey, before nangyari lahat to, I mean, nung pagkatapos ng election, itong nakarang election, do you happen to know kung ano yung rank ng ano ba yung party list ni na, Martin Romualdez? Tingog, di ba? Do you Tingog. happen to know the rank nung, Teka. para makakamal party siya ng list. ganyang kalaking influence or di ba? Party list. Ano yung rank niya? Ang alam ko sa Mukhang marami. second sila sa AXIS. So, Comelec actually, I think claims, number 1. 55 winning. Teka. Ilang seats ba sila dito? Dalawa. Teka. Si Isidre at saka si yung asawa niya. Tapos Kasi ang AXIS tatlo. So, I mean, yung Tulfo-led na party list ang number 1. Ito sa ano. Ito yung yan may threshold kasi yan. Tapos pagka na-meet mo yung threshold, ito, the nominees for 4Ps who will be the new congressman. Ay, teka, sorry. Simulan natin sa pinaka. Ito. 55 winning party list, which will occupy 62 seats in the House of Representatives. ACT party list topped the race and secured 3 seats. So 2,111,091 votes. So ang ano nila, Ed Vic Yap, Jocelyn Tulfo, and Jeffrey Soriano. Party list groups, 1 rider party list, Tingog, 4Ps, Ako Bicol, and Sagip, which ranks 2nd to 6th respectively, 2 seats. So third highest party list lang si Tingog, but sila yung namamayagpag na yun, no? Oo, so tigda-dalawa sila ng ano. Kaya yung Tingog, dalawa siya, di ba? Si Jude Asidre at saka si Yeda. Yeah. Ayun. 1 rider party list will be represented by Rog Rodriguez and Bosita. For Tingog, Yeda, and Jude Asidre. Ayan. So, yun nga, sinasabi ko kanina. Tapos, ang tig-iisa, ito yung mga tig-iisa, ang probinsyano, Uswag Ilonggo, Tutok Tuwin. Tutok Tuwin, ano? Si Sam! Mendoza pala, ano siya? Yes, ate. Congressman pala si Sam Mendoza. Yes, Yes, congressman yan. I didn't know! Hindi ko alam. I didn't know! Oo, incumbent congressman siya. Boyfriend niya ni Rian Ramos ba ata? Yes. Oo. Si Bak. Which is Eddie Villanueva, Senior Citizens Party List, Duterte Youth, Agimat, Kabataan, Angat, Marino. Marino, wag niyo na iboto yan, ha? Oo, iboto yung Marino. Ako Bisaya, Provinciano ko, LPGMA, API, Gabriela, CWS Agri, P3PWD. Ako Ilocano ako. Nakaupo dyan sa P3PWD. Grace yan sa isa lang. Hindi, ano yan, di ba? Kay Attorney Rowena yan. Oo, kasi nag-issue, di ba, na PRO sa pinati. Di ba nagbardagulan ng wagas yung Ronald Cardema at saka si Rowena Gonzon? Di ba? So hanggang ngayon, hindi pa din nakaupo talaga si Kong Weng. Nanalo si Ronald Cardema doon sa PRO mo. Kaya pala galit na si Lolo. Oo, di ba? Si lolo mo Ronald Cardema, palaban din yun eh. Correct. UP din yun. UP din yun. Ayun. Ako Ilocano, Kusog Tausug, Angwaray, Kalinga, Agap, Co-op, Natco. Grabe, hindi mo man naririnig yung mga ibang party list dito, no?
Malasakit Bayanihan, DHW, GP Party, Bagong Henerasyon, ACT Teachers, TGP, Bicol Saro, Dumper. Ay, ito yung inaway ni ano, ito yung inaway ni Enchong Enchong B. B. Oo. Malaki masyado yung ano nila dito, Toyota kinambular nila dito sa Davao. Oo. Pinuno, Abang Lingkod, PBAs to si Pagkat. Mix Nograles, OFW, Abono, Anak Kalusugan, Kabayan, Magsasaka, One Pacman, APEC. Alam niyo itong Sir Yuta Go-Off na to, na-meet ko na to before. Matalino to, magaling to. Actually, madami talaga matalinong congressman. Hindi lang talaga mabigyan ng shine ba? Oo. Pero hindi ko pa lang alam kasi kung ano yung mga stand niya on certain issues. But this guy, naging GM to ng distribution utility ng electric cooperative sa Dinagat Islands. And ano siya yung well-managed yung at that time well-managed yung distribution utility doon. Ayun. Pusong Pinoy, TUCP, Patrol, Manila Teachers, Ambis OWA. Yan, Ambis OWA ate is ano yan, Janet Garin, mga Garin yan. Okay. Sa Iloilo yan sila. Oo. Philreca Alona. Itong Alona, asawa to ni JJ Suarez. Hindi boboto yan, yung Alona party list. Sitting pala sila ngayon, ano? Putang ina talaga itong mga congressman, no? Kung hindi sa district, may ano. Oo. Ilan ba dapat naboto para makaupo sila? Oo. Ano parang may certain Pero percentage. nakuha mo na, grabe yung ginagawa nila, no? Pag nakuha mo na si JJ Suarez, di syempre, kuha mo rin yung asawa. Correct. Kasi parang 100,000 ata or 200,000. Parang kung magtakbo ka ng party list, ang ipepeg mo lang talaga na for you to get to secure one seat is 200,000. 200,000 vote. Diyos ko. Joey, they're not even the number one party list, but then sila yung grabe yung influence ngayon. Diba? Oo, kasi sila may hawak ng pera. Oo nga. And the wife, diba, Miss Joey holds holds the money. Important position siya sa ano, diba? Parang chairwoman of something. Kumbaga siya ang administration. Oo. Yun nga bakit yan, te? Bakit yung ina-allow natin na, I mean, corporation girl, ang Congress, asawa mo CEO, tapos ikaw yung CFO. Parang, tapos pamangkin mo yung ano, diba? Actually, sino man sa SLEX, ang daming ano tawag doon? Yung mga nakapaskil. Billboard. Ang daming billboard na mga bagong party list. Siguro alam na nila na maraming pera sa Congress, kaya ang dami nagsisitakbuhan. Grabe. Correct. Grabe talaga ngayon mga congressman. Kasi imagine mo lang like for example, ako, if hawak ko yung, let's say, ako si Adyong, kasi hawak ko naman ang Lanao, patakbuhin ko yung kung sino man sa kapamilya ko, and I will enforce na kung na ganito ang party list na iboto nyo, secured na kami ng 2 seats. Ang ina talaga yung mga hayop. Ay. Teka lang Sino ba yung ina-endorse ng mga Duterte for party list? Ang alam ko PPP. BG yung kay yung gwapo nga, Greco. Grabe yung kay Marino, BG bagong henerasyon ba 'yon? Grabe yung kay Marino, no? After Bisaya ang nominee kasi nun si Greco Bellica. Ayun. Ano bagay si Greco Bellica sa House of Representatives? Fiscalizer ganun. After siyang tulungan i-endorse ng mga Duterte, biglang there's a complete turnaround. Pero ako ate, no, eto lang masabi ko, no, like for example, yung mga close, approximately close na mga Duterte, no, kasi di ba Davao City is like the heart of Davao region, kasi pinapalibutan kami ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, at saka Davao Occidental. I'm okay with them na hindi sila masyadong vocal with their support with Inday, because I understand their part, no, na if you are in Congress, you really need money for your kababayan or for your sa distrito mo, because we felt that here in Davao na pag hindi ka kaalyado, of course you will not have a project na helpful sa city mo, just like what is happening now. Wala pa yung rapid bus transit namin, which is that is already approved by the national government and the local government, pero walang pera, hindi pinondohan, and yet yan ang ginagamit ni Nograles na pang propaganda. So I understand the Bautistas, pero hindi ko lang ma-understand yan si Nograles, yung asawa niya si Chino, at saka yung anak yung nagbabike nga dati sa Kongreso, Zamora, na ganun ang mga nila, ganun ang
dinadaldal nila kay Inday. Where in fact, when they needed someone to stand up with them, Inday, Sara, and Digong stand up with them. So, pero kung silent lang sila, okay lang ako doon. Ang problema kasi inatake na ni sino nga yung umatake na kongresista ng Davao del Sur yun? Ay, hindi siya Inatake si sure. VP. Hindi siya sure. Si Te, sino ngayon, Te, yung 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 anak ni babae. Zamora? Pamela? Si Pam Zamora? Oh, yun siya, si Pam Zamora. Kasi di ba nagsalita na si Pam Zamora. Ay, hindi si Pam, hindi si Pami, hindi si Pami. Yung, di ba maalala mo yung Ted, di ba dati may congressman na nagbabike siya sa Congress. Yun ang tatay niya. Wait lang, i-search Yung yung nagtatanim ng kalamansi. Sa Davao de Oro yun siya. Almario? Oo, Davao de Oro. Davao de Oro. Wait lang ha. Wait, Congresswoman in Davao de Yung ibig mo sabihin, yung congressman na yon na parang simple-simple lang yung congressman na yun eh. Oh, si Mike tatay niya yun. Si Si Mike Kurat Zamora. Tatay niya yun. Tapos, yung anak niya ngayon, Yun siya. Nung matake na siya kay itong si Maricar Zamora daw. Matake na siya kay Inday. Naalala mo yung during the budget time na magaling magsalita na babae? Oo. Oh, yun siya ang matake kay Oo, Maricar Zamora. Saan to si same district ng tatay niya, Maricar Zamora. Butuhin yung kalaban, huwag yung butuhin niya. Kaso din kasi yan sila, malakas din kasi yan sa mga lugar-lugar nila. Oo, kasi yung tatay malakas. Dito kasi yung problema nakikita natin. Oo, Davao de Oro first district siya. Kapag kasi yung Congress, kapag binibigyan mo ng powers ng executive, like executive powers, parang naging ganito, parang naging sunod-sunuran ng Malacanang. Dapat kasi walang powers ng executive, dapat kasi sila yung daldal lang sila ng daldal, dapat ganun lang yung powers sila. Iwan ko, anong nangyayari ngayon? Trabaho naman ng mayors yan. The way I look at it, dapat kasi hindi dapat magkaparyentes yung nasa executive at saka yung nag-lead ng Congress. Kasi alam mo na, di ba? Correct. Walang check and balance. Wala namang problema yung magkaparyente kasi kapag ako mayor ako tapos yung kapatid ko pinatakbo ko congressman tapos dito sa let's say dito sa municipality ko kailangan ko ng ganitong proyekto tapos di kayang punduhan ng pera ng municipality. So kailangan ko humingi ng pera galing sa national government. So yung representative namin yung kapatid ko, so madali lang lapitan. So siyang talapitan, oy magkuhan ka doon na dagdagan naman ng pera dito sa siya mag-insert doon ng mga siya insertions. So ganun, okay naman yun. Pero ang problema lang kasi, yung congressman natin dito sa Pilipinas, sila mismo yung nagpapatayo ng mga proyekto. Napapansin ko na rin, pati si Senator Bongo, naging ganun na rin eh. Hello, pinaliliwanagan ko yung mga followers ng H&M USA tapos black ako, kakaiba. Actually, sa totoo lang, yung sa nila, pinost nila si Ate Ging dun sa wall ng Maisog USA. Ito naman, tawag dito, Tita Jocelyn Cambaya. Yung mga ganyang bagay, pwede nyo na lang i-PM yung tao. Bakit nyo pa kailangang i-post at ipahiya yung tao? Correct. Diyos ko po naman, ano ba naman kayo? O pagkatapos yung post nyo, pinapost rin ni Maui, ano ba naman yan? Para lang yun sa mga parallel groups eh. I mean, parang, anong harm sa inyo? Anong harm sa inyo? Bakit nyo pa pinapost? Diyos ko po naman, ito naman si Kambaya, ano ba naman yan, tita? Umayos naman kayo. Bakit parang may ibang lakad yung ibang chapters? hindi maintindihan ng ibang supporters eh. Actually, marami rin nagme-message sa akin, hindi rin nila gets yung Maisog USA na yan. Sa totoo lang. Meron silang sariling lakad. Hindi ko rin alam. Sa totoo lang. Well, kung nagkakaintindihan sila ni Maui, hindi gets na natin kung bakit gano'n sila mag-isip. Diba? Ayun. Ayun lang. Sabi ni Joey, yung anak ni Manny Pacquiao, tumatakbo sa party list. Legit ba yun? I do not know, pero parang anything Pacquiao na party list, parang... Sino yung pangalawa? Uy, ito lang masabi ko sa inyo, Diyos ko Lord, wag niyo nang dagdagan Pacquiao kasi yung underground highway ng Jansa nakatenga na doon 4 years na, mayor doon kapatid niya, Diyos ko Lord. Mm-hmm. Is it the second son who's running? Because the first son is nasa US eh. I think it's the second son. Pero din fairness yung mga anak ni Manny Pacquiao, no, parang mga well-behaved na mga bata na well-behaved. Hindi sila mga bitchy. Hindi bitchy, oo, tama. Hindi parang anak ni Sharon. Kung ba naman lola mo si Aling Junisa na syempre. Tsaka magiging kasi talaga si Lola Jo. Ay hindi pwede yan. Kung gagano na ganyan.
Oo. Ano talaga Huwag yun? bulihin, baka dalan kayo ng cross. Pero I Oo. think no, ano talaga, parang si Jinky din kasi ate, parang she pegged kasi herself na alta. And if you are alta, well behave dapat yung anak mo. Pero hindi hindi talaga bastos yung mga anak nila. In fairness. Nangangarloy pa. No offense, tingin ko kay Kitty bitchy, sabi ni Renzo Pilar. Hindi palaban kasi talaga si Kitty. 'Di ba nung president pa si PRRD, ano 'yan, ang tawag dito parang ano nga yung yamot yung sa kanya, tira sa kanya na parang, ano ka, anak ka sa labas, yung ginaganon-ganon ginaganon-ganon, May binubully talaga. hinaratan siya sa Facebook, Miss Joey. Oo, binanatan May siya sa hinaratan siya. Facebook. Oo, tapos Ano pa siya nun? nagpagdagulan ng wagas si Kitty. High school pa siya Tapos noon, high school. Hinaratan niya isang ano. Oo, tapos isang, nakapagbardagulan talaga si Kitty, tapos sabi niya gano'n, ay dapat mabait ka sa mga kaaway mo, kasi talagang nakikipagrat-ratan talaga 'to si Kitty. Kasi yung mga sagot niya talaga, makapasok sa mga talaga na na bardahan, gano'n. Kasi alam mo, may sungit Maldita din rin kasi, talagang taglay, oo. May maldita din sungit kasi yung rin. nanay niya, te. Tapos sinabihan siya, merong parang yung mga Kyondercuts natin na syempre parang nagpapaalala sa mga bagets, ganyan, sabi ko, ay naku Kitty, naku wag mo nang patulan yung mga bashers mo. Ang tawag dito, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sabi gano'n ng mga Kyondercuts natin. Ganyan, ano naman yung kumbaga yung parang yung payo sa kanya is coming from a good place. Parang, wag mo nang patulan yan, ineme. Sabi ni Kitty, sagot niya, ay hindi, pag binato ako ng tinapay, batuhin ko sila ng mas malaking bato. inefil niya. Laman ni Kitty. Inefil din Oo. niya yung Matalino daw yan, bashers matalino. doon. Lasal. Hindi, at saka napagsabihan Sa Davao. nata ni VP Sara noon, Miss Joey, na na to tone down. Napagsabihan din nata siya ni VP Sara. After nun. Pero wala, natapos na. Hinaratan na. Nakita na natin na talagang Oo. papalag si bakla, 'di ba? Hindi siya papaapi, gano'n. Di ba kaya pala Pero- si Kitty kasi, di ba, katulad nung statement ni PRRD nung binibira si Inday, sabi niya, ay kaya niya yan kasi anak ko yan. Baka ganun yung upbringing sa kanila na kapag nasa tama kayo, feeling nyo nasa tama kayo, pumalag kayo. Siguro baka ganun. Kaya, huwag kayo paapi. Kaya siguro ganun din si Kitty. Kaya nga tingin ko kapag tumakbo to si Kitty ng governor ng Cebu, mananalo to. Kasi pinalakpakan siya sa Cebu. Diba? Hindi, at Ay, saka tama grabe pala, din te, yung, may kwento ako dyan. Oo. May nakita akong isang post ng kakamfort ha. Sabi Oo. nila, umiiyak kasi bakit raw binu ang mga nila, ang mga idolo nila. Si Inday Sara daw nung pumunta sa Naga, hindi naman daw binu ng mga tao. Oo. Sarap talaga sabihan na, of course, hindi binu si Inday Sara kasi alam ng mga taga Naga na mga Duterte ang nagpatapos ng international airport sa Naga. Correct. at saka grabe din yung napagdaanan yung batang yan sa social media. Di ba nga sinabi ni Trilly na isa siyang sa drugs, di ba, Miss Joey, na involved in drug ni Trilly yung pangalan ni Kitty Duterte doon. So, yeah. Ayun. Pero tingin ko hindi politika yung tahak ni Kitty. Hindi politika. Ano siya, more on influencer or yung parang celebrity yung Social tahak. media personality. Oo. Hindi din Oo, natin ganun. masasabi Kuya Bangag kasi basta Duterte, hindi rin naman. Ang lakas ng endorsement power ng Kitty, ha? Correct. Sunod-sunod yung makeup. Malapit sa BGC, yung parang, cosmetic line ba yun? Di ba? Parang sila ni Andre Brillantes yata yun. Hindi, si Jillian Ward. Jillian White, sorry, yun. Oo. Sila Si dalawa. Andrea Villaldes, di ba nakabarda? Nakabard. Deserve ni Andrea, hello. Nakabardahan ni Talaga, nakasagutan pala ni Kitty yun. Hindi ko na yun. Pero dapat pa nga dito sa Davao no yan si Kitty. Ano lang, feeling ko mabait siya kasi tahimik lang kasi yan siya. Stella ba yan? Stella Maris? Wait lang, Stella ba siya? Stella Kasi may mga kakilala akong may Ah. kakilala akong mga teachers, sabi nila matalino daw yung anak ng president eh. Uy, in fair, matalino naman talaga yung mga anak ni Digong. Si Baste, si Inday, tsaka si Pulong. Kahit si Pulong talino din siya. Tapos nag-advance study daw si Kitty, sabi nga. Ano Alam ko to? na sa Joey, mga- buksan mo yung DM ko sa'yo na magiging project ni Risa if masingit niya ang mandatory sex education sa 0 to 5 years old. Ano to sinasabi ni Happy Fan? Ayan, topic natin yan. So, yun nata yung sasabi ni Justice Sereno na from 0 to 4 or 0 to 5 na pwede mo nang turuan or pwede mo nang simulan turuan yung ang pang international standard na cherry pick ni Senator Risa.
Kasi Michael Pacquiao pala yung tinutukoy nito na parang party list. So the second son. I The think that's the second second son. son. Ito yung rapper, di ba? Yes! So magra-rap siya doon. Oo. Charot lang. Okay. Anong pangalan? Michael Pacquiao. Michael Pacquiao? Kandidato ba siya? Michael. Sige, para makatulog na tong si i-verify daw natin. Michael Pacquiao. Tingin ko, kay Manny Pacquiao, tatakbo na naman siya ng pagka-senador, pero buti pa sana tumakbo siya ng pagka-governor ng Sarangani para may exhibit A siya. Oo. Ang itinakbo ni Michael Pacquiao, nag-file siya ng Certificate of Candidacy para maging councilor sa Gensan. So, councilor naman yung tinatakbo niya. 22 years old, councilor ng Gensan. Yan, tama si Okay lang. Okay lang. Ayun. So, sila lang naman pala apektado sa Gensan. Okay lang yun. Ayun. Sila lang naman pala, tsaka mababa lang yung position. So, At least he's starting doon sa baba, hindi siya nag-congressman or agad, di ba? Okay lang yun. Ayun. Anyway, ay teka, sorry, hindi ko kayo nabalikan. Yung press briefing ni Inday tungkol dun sa budget, yung sinasabi ni Shelo na nauna daw nangopya lang daw si Inday kay Kong Ungam. Ang ni Shelo. Ito yun, Shelo parang. Ito yun di ba? Lahat ng tao, September pa yan. October 18, 2024 July. merong ganun October. sa buhay nila. Ito yan. Hindi naman. So, maliit na bagay. Ito yata yun. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 20. Teka ha. Yan yung recorded pero yung Yes. pre-recorded Clear is naman I think yun. last Tinanong ko, a month bakit before that. po? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi. Pakita dyan si Miss Yellow Character of yung tao. para maliwanagan siya kung sino And I nangopya said, siya. okay. Hindi, may nag-comment na yan dun sa page niya. Yun mismo din yung video. Hindi mo siya Okay. nakinig. Miss Joey, naghang ka ata. Ay, parang hindi ito yun kasi pre-recorded yun no? Pre-recorded yung video na yun A month before, te. Teka ha. A month or two before. Basta something ganyan. Kasi eto na yung sumasagot na siya sa mga Oo, questions. September nga yata. Ito nga yata. September. Oo, September nga. Teka. Pinapaalisin ninyo ako. Ay, hindi pa yan, te. Kasi May ang isa tagal pa ko na, talaga. matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Wait lang, habang hinanap ko Miss Nasa Joey yung Department video. of Education. Sino may hawak In ng, fact, ng Solid North Party list na tumatakbo din? Ang tawag dito? Let me check. Nalaman ko na yan, Solid North. Ano yan? Sila BBM yan. Ang endorser si Boss Toyo tsaka si Kong. Oh? Yup, no? Yes, doon makakadaan lang sa page ko. Kain na ng ng Ilang ETA. dalawa ni Si Kong ng Team Payaman mismo Tsaka si Boss Toyo. Teka, saan nga to? Teka, nasa TikTok ko yun wait. Pero parang ito yun ito yung Yes, ano na yun Ito yun sabi ko nga, I don't like Yan na yung yung mga sumasagot na siya ng mga like live questions. Kasi yung isa is naka-dress ata siya doon. Oo. Yung parang naka-green, siya, Filipiniana. Ang isip ko pa, Iyo ang nag-post nun. hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, President, hindi lang hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig Doon talaga natapat din, no? na child ng war. Takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con, Teka lang. President. Hindi lang si BBM ang pumunta ng Davao Wala na, Pati si Gatchalian. Gusto ni Gatchalian mag-vice president before Gibo. Church. Una si Gibo. Gibo din. Teka, Basta alam ko hindi Gatchalian. Hindi ito yun. Di para lang, sorry, Shelo Magno, nabitin yung ko sa'yo. Nabitin yung reference ko sa'yo kung kailan sinabi ni Inday yung budget issue. Teka, pero parang in-upload ko yun sa in-upload ko yun sa TikTok ko. Yung natang naka-Filipiniana siya na green, I think may na-mention na siya nun. Parang may isang event na dami nga nagko-comment na ang ganda-ganda ni Sarah sa green na Filipiniana. I think yun, Miss Joey. Oo. Teka.
Ay, eto. Kailan ko to? Oo nga, ayan, no, September 10. September yan. Ayan, ito yun. Wait. Ito. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ito yun, Yan diba? ang Nakikita niyo ba? Interview. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa I-upload ko classroom to sa construction. FB. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Anyway, hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Paano ba ito? Ayan. Anyway, just to reiterate the point, etong si Shelo at yung ignorant comment niya na nangopya lang daw si Inday Sara. Nangopya lang daw si Inday Sara kay Kong Ungab. Huwag kang tanga, Shelo. Magkaiba yung sinasabi ni Inday Sara nung last year, 2024, at yung sinasabi ni Kong Ungab. Okay? Ikaw tong sabi na huwag kang tatanga-tanga, ikaw tong tatanga-tanga, Shelo eh. Ayun. So yun lang. I had to show that, no, kasi I'm pretty sure mga nanonood dito sila. May mga nanonood na bataan ni Shelo dito eh. So yun, pag-usapan natin, banggain natin mga dapat ibangga. Saka huwag ka masyadong nagmamarunong na akala mo ikaw lang marunong magbasa ng mga dokumento. Ayun. Okay na ba? Ayan. Ano pa ba yung... Ay, teka, last topic before tayo mag-end live. Yung hearing sa Congress on fake news. 27 daw. Wala na ito. Walang date. Walang schedule. Oo, walang schedule. Tiningnan ko sa eto ha. Natin. Paisingit nila. Kanina chinek ko, wala namang schedule. House of Representative. Pagkatapos yung mga BBM vloggers, nagpapakalat na sila na meron daw, tapos ang mag-head daw si ang pangalan nito, ang mag-head ay si Dam Fernandez. Ayan 27, this is today. Ayan, January 27, public accounts. Ang agenda ay inquiry into the alleged misuse of public funds. Office of the Mayor and Vice Mayor of the Municipality of Mataas na Kahoy, Batangas. Basic Education and Culture. Malamang hindi yan. Implementation, ayan. Iba, Higher and Technical Education, mga schools ito na yung mga bagong school na kekembotan, ayan. Bank and Financial Intermediaries, wala naman dyan fake news. Human Rights, National Preventive Mechanism, NPM Against Torture, Public Accounts. Wala naman. Inquiry into alleged misuse of funds and properties and irregularities in the operations of the Office of the Mayor and Vice Mayor. Ba si ang mag-handle si Baby Boy Tambi Ortega the Fifth. Ayan, wala naman. Anong hearing nga? Hindi makita. Inquiry into the alleged misuse of public funds and properties and irregularities in the operations of the Office of the Mayor and Vice Mayor of Bawan, Batangas. Under Mayor Ryan M. Dolor. Go Ortega. Ayun. Yun, binalita na rin ng mga mainstream media. May mga post na rin sila online. About 27 naman ako. Pero wala naman sa schedule ng committee hearing. TRICOM daw eh.
Tricom daw yung Tricom. magpapatawag eh, oo. Ang dami ng Kasali event mga na. BBM vloggers dyan or first time ko pa, ay hello Jacinto, ano yung kasama, may nagtanong kasama daw ba yung mga BBM vloggers? Hindi. Kasi yung mga BBM vloggers, nagpo-post sila, hay mga, ewan ka, di natin alam, baka mamaya kasama nga, ganyan. Pero yung mga BBM vloggers, nagpo-post na sila, uy, mga DDS vloggers na fake news peddler, babalatan daw kayo ng buhay, ganyan-ganyan. Tapos yun merong story yung Abante, na tatalupan daw ng buhay ni Dan Fernandez yung mga ganyan-ganyan. Tingin ko bawal tong ginagawa nila kapag ipapatuloy nila yan kasi ano yan eh, parang there should be no law, di ba? It should be passed, abridging freedom of speech. Tapos, in aid of legislation yung pinaggagawa nila dyan eh. Oo, may chilling effect yan eh, sa mga ba't yung papatawag? May chilling effect yan eh. Di ba? Sa mga, sa pag-exercise mo ng freedom to express. Ganun. Sinusulit na lang niya yung time niya kasi alam niya matatalo siya sa Laguna. Walang gustong bumoto sa kanya. Sorry siya. Napalito na nga ng senior eh. Correction, Miss Joey, it's damn Fernandez. It's not Dan Fernandez. It's damn Fernandez. Damn Fernandez. Kung nanalo yun, wala dinaya na yung sure na. Wala, baho niya na sa Laguna eh. So, yung mga ginagawa niya talagang Sobra talaga. May video siya eh. Ano ba yan? Ayun. Pinakita ba yung video niya kanina dito? Yung parang nagba-vote buying na siya. Kung ako yung PR noon, kung ako yung nag-check quality check ng mga ipopost sa page niya para ma-boost yung political niya, hindi ko pag-a-approve. Bakit hindi ko siya napaligo ka na senyor? Yung PR niya, no? Huwag mong advice, huwag mong mag-suggest. Dapat nga, good job yun sa mga PR team niya, good job. Kumbaga, di ba parang din? Di ba dapat yung pinapost niyo, gumawa ng magandang proyekto sa ganito para sa akin? Di ba dapat ganun yung mga post? Bakit ang post mo nagpaligo ka? Appreciate natin, good job. Sabi ni Samin, sino po lawyer niyo, Miss Joey? Naku, syempre hindi ko ibubuko kung sino yung lawyer ko na ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba nga bar flanker ako? Di ibig sabihin, meron akong mga kabatch ng mga abogado. Di ba? O di syempre marami akong kilalang abogado. Kayo nga, yung mga basher nga nagsasabing bar flanker ako, di ibig sabihin, nakatapos ako ng law school. So ibig sabihin, I have all the access to as many lawyers as I know. Di ba? Ang limitation ko ay ang aking ang limitation ko ay unlimited. Dahil arm's length ko lang yung mga abogado dahil mga kaklase ko nga yan. Pero hindi kaklase ko ang abogado ko. Ate mo Jay, yung PR ni Congressman Dam ay parang PR din siguro ni Mar Rojas. Kasi parang same moves. yung Sana po ipatawag nila sa Attorney Trixie. Alam mo, gusto ko rin yan. Kasi witty si Attorney Trixie mag-reply, lalo na hindi nila mapapaikot sa mga rights, ganyan-ganyan. Ayun. Sabi ni Spoiled Ashley, Ate Joey, ayaw mo bang i-pursue ang bar exam? Magastos kasi mga anak. At saka hanapin ko pa yung motivation ko. Pero sa totoong buhay, this past few months, namomotivate nga ako kasi parang, ayun, gusto ko magtrabaho sa law firm kasi para gumaling ako magsulat. Kasi hindi ko magaling magsulat. Diba Miss Joey, minimum of 50? Mahina ang 50. 50K sa take ng bar, gagastusin. Mahina ang 50K sa pag-take ng bar, di ba? Yung 50K, wala, ubos yan, kulang yan. Na hindi din ganun kadali mag-retake actually. And the time, kasi syempre, marami kang ipopostpone ng mga bagay in order to ganun. Ayun. So, kung tayo sumusuko dyan, it's just that ayoko lang pwersahin yung sarili ko. Ganun. Kasi kailangan ready ka eh. Si Tio ba, di ba, law student siya? Law student si Tio. Okay. Sabay na kayo. Makopya na lang ako yung Tio. Tio, makopya! Ayun. Anyway. Kaya nga yung iba sasabi, bar flunker or nag-retake naman, gano'n. Parang, hindi nyo ba alam na ang daming magaling na abogado ngayon na hindi naman pumasa sa first take? Actually, ang tawag dito, kasi yan, ang tawag, yung mga ganyan, yung mga nagsasabi ng ganyan, unang-una, hindi naman nila kasi naranasan yung rigorous na training sa law school. So yung mga ganyan, hindi naman talaga nila alam yung mga sinasabi nila. Yung mga lawyers, yung mga totoong lawyers, never silang mandadaot ng mga bar flunker. Never silang mandadaot ng bar flunker. Ngayon, I'm pretty sure sila, nanggaganyan sila kasi they want to break your spirits. Ang problema kasi, ako kasi, I was able to come terms with it. Siguro kung ginanyan-ganyan nila ako right after I failed the bar, talaga baka mag-S pa ako, gano'n. Kasi yun, ang tawag dito, naging devil ko talaga yun. Na-depress talaga ako ng bonggang-bongga. Yung skin ko nagtuyot-tuyot, yung, alam mo yun, yung pagka-in-scratch mo yung skin ko, parang may balakubak. Dahil, kasi parang,
Oo, sa stress. Tas yung ang ginawa ko para hindi ko maisip yung failure ko sa bar, ang ginawa ko nun nagtrabaho ako ng bonggang-bongga, talagang kinarir ko talaga yung pagtatrabaho, kinarir ko talaga yung ano, nag-spend talaga ako ng so many hours sa office kahit hindi naman necessary, alam mo yun? So yun, so parang dinibdib ko talaga siya ng bonggang-bongga until I come to realize na parang ba't ko pinu-punish yung sarili ko, gano'n. So, I have to parang really take myself out of that shithole of depression and started seeing my friends. Tapos nag-start akong mag-engage sa sports, nag-start akong to do the things that I like, ganyan ganyan. Sabi ko, ang dami-dami kong gustong gawin, ang dami-dami kong trip, ang dami-dami kong hindi ko naman talaga I mean parang iniisip ko bakit why do I put so much pressure to myself, gano'n. Tapos parang hindi man ako limited by that, ganyan. So I really came terms to it siguro after 2 years of depression. And then I came to realize na parang puta kasi marami rin kasi na bar flanker na nag-ES after they fail, nag-ES. So parang iniisip ko, ayokong dalhin yung sarili ko doon. So kasi parang yung mga nagsasabi, bar flanker, hindi na talaga ako nasasaktan kasi parang ina nyo, hindi nyo alam yung devil na tinalo ko just because of that. Pagkatapos magpapasakit ako ng damdamin dahil sasabihin mo sa akin na bar flanker ako. Di na, Pero may diba? question ako Dahil sa'yo, ginastos to get out of depression, ulul, di ba? Diba? I don't think meron kang pera pag ikaw napunta ka sa depression. I'm pretty sure mag-ES ka kasi weak ka. Ganon. And diba? Ako, I can look at you eye to eye. I beat my own depression. Diba? Ikaw kaya mo? So, baka pag na-depress ka dahil nangaliwa jowa mo, mag-ES ka na dyan. Diba? Ayun. So, ganun lang yun. Ano yan, lagi nilang ginagamit kasi they really want to embarrass you. They want to ganyan. So, yun. So, parang, iniisip ko na lang, parang, hindi ka naman limited by that eh. Diba? Hindi ka naman limited by that eh. And I think you just have to recognize that there are some skills that you are better at merong mga ibang bagay na siguro hindi talaga para sa'yo, ganyan. Diba? Pero may question ako sa'yo, Ma'am Joey. Ano ba? Naniniwala ka ba doon sa kasabihan na pag para sa'yo talaga? Oo. Ganun. Ayun, tsaka later on, kasi nga ako, laid back akong tao. Ano talaga ako yung gusto ko talaga ginagawa yung mga gusto ko. Gusto ko hawak ko yung time ko. Gusto ko nakakapag, alam mo yun, yung to really pursue joie de vivre. Kaya Yes. kayo yung pangalan ng page ko. Joie de vivre. Kasi parang feeling ko, the meaning of your life is really how to make it meaningful for yourself. Parang hindi mo kailangang mag-succumb doon sa pressure ng society, hindi mo kailangan may nagsabi nga doon sa TikTok live ko, sabi niya, Joey, bakit pa ni politics yung content mo? Hindi ka ba nasa-stress? Hindi ako nasa-stress dito kasi I really like what I'm doing. Very political talaga akong tao kasi yan yung major ko. Di ba? Yan yung major ko, yan yung pinasok ko, yan yung inaral ko. So parang ako, hindi ako napapagod kasi I really love what I do. Ganyan. Alam nyo, kayo, hanapin nyo yung mga bagay na magpapasaya sa inyo. Find your joie de vivre. Ganun. Kasi I have a friend, from high school na nag-aral din siya ng law. He flunked the bar, I think, 4 times, but he persevered. And okay na siya ngayon. I mean, he's a lawyer now. And he's doing fine sa practice niya. So, parang nakakanulang yung iba na, why would you use it as a weapon against someone na para, ano siya, di ba? Parang, you use it as a weapon against someone kasi tapos sila dingan, pag pumasok ka ng law school, tapos ka ng constituent, Diyos ko. Makabagsak sa Philsat. Oo. Diyos ko, ayun. Tadtad tayo ng attorney, mas kailangan natin sa new field ng AI, data analytic, and quantum physicist, quantum computer engineering, quantum engineering. Totoo. Di ba actually, isa sa mga magagandang pinromote ni TP noon, mabalik lang tayo kay TP. Di ba si TP noon, he was so big in encouraging children to go into science and math. Saka AI yung ano na. Agree ako doon. Sobrang agree ako doon na parang, yun kasi dapat. Tapos, when SAS went to China and explaining na, alam mo sa China, ganito yung ina-encourage nila sa society nila, sa ano nila. You know, you ask people, you ask your citizen to indulge doon sa mga bagay that can actually think of a solution sa everyday life natin. 'Di ba? Yun dapat. Kasi parang ang mga Pilipino kasi parang gusto niya parati yung laging meron siyang upper hand. Yung parang respetuhin niyo ko kasi abogado ako. O sige, abogado ka, pero what have you done to be a respected lawyer? Parang ang gusto ng mga tao, parang kailangan yung title pa lang, yung title pa lang, people owe respect to you. Na parang, abogado ka, pero you should prove yourself that you are a respected lawyer. Hindi lahat ng abogado ka-respeto. Kasi parang nakalaking abogado nag-post, sabing ganun, ang basis ng GAA ay GAB at hindi ang bicameral report. Ang bicameral report ay hindi ang enrolled bill. Di ba ganun? Ano itong mag-apologize itong abogado? Paano ka makakarating sa GAB ng walang BICAM report? Ano yun? Diba? Ayun. Kasi yung mga traditional, yung binibigyan natin before ng value, like, we value honorifics kasi, di ba? Filipinos value honorifics. Doktor ako, or doktor siya, lawyer siya, ganon.
So, I agree na the way now AI, because I used to work as up to now, data annotator ako para sa mga machine learning projects ng AI. So, yeah, malaking ano yun, yung AI sa future natin. Oo, yun. Encourage natin yung, sabi ni Cairo. Sobrang totoo yan, Joey, ang pinoproblema ng kabataan ngayon, yung green screen ending ni Bea Alonzo. Oo nga. Ayun. So anyway, ayan lang. Oy, ang tawag dito tayo mag-end live na. Okay, nadyo-gems na. At kaiinom ko ng kape. So, ang tawag dito, maraming salamat sa inyong pagpunta dito. At ayun lang, ang aking kasagutan sa iyo, Madam Shello Magno. Ayan, like I said, I'm not taking away things that you are good at. Walang ganon. Ang sinasabi ko lang dito, when we discuss specific topic, huwag mo kaming i-gaslight, huwag mo kaming ito-troll. Pagkatapos, pag na-corner ka na, sasabihan mo kami ng mga alikabok. Huwag ganon. Hindi kami alikabok, Shello Magno. Oo. Totoong tao kami, may boses, may muka, 'di ba? Naghihikayat siya ng pumunta sa rally nila tapos alikabok tayo sa kanya. Gaga. Oo, bad. Ano na lang, ganito na lang. Sana magkaroon ng one-to-one yung tawag ito. Debate. Debate. Oo. Sabi may nag-aano dito na parang pwede bang imbitahan ko si Shello Magno. Actually, wala namang problema. Wala namang problema. Ganun. Actually, pwede na siya dito pinapaakyat ko naman kahit sino Ganun. Kung gusto niya, pwede rin naman niya i-stream doon sa channel niya. Kasi yung StreamYard ko naman allow stream sa sarili mong platform. StreamYard din naman yung ginagamit mo, Shello Diba? So, wala problema yun. Joey, akala ko ba umagahan tayo, ang daya mo sabi. Uy, ano ka ba umaga na? 2:30 na. 2:30 na dapat lang tayo. At Lunes na. Ayun. So, yun lang. Nagsend ako ng link kay Sas kasi hindi siya nagre-respond. Tapos parang offline siya sa Messenger. Baka busy. Lumalaya. Hayaan na natin at nang makapagpahinga ang ka-moisture. Ayun lang. So, naghahanap kay Sas. Ayan. Anyway, siya yun na maraming salamat. Si My Toast na natanggal na, nalaglag na siya. Ayan. Ate Mojang, meron ka pa gusto sabihin? Wala na po. Ayan, thank you. Bangag Republic, meron kang pa-closing remarks? Yun lang po. Sana huwag tayo pa uto sa mga politiko ay mga nagpapanggap na mga matatalino. Tapos as if tayo yung kailangan nila. Ganun. Ay, hindi ganun. As if na sinasabayan nila tayo sa trip natin. Pero hindi pala. So, dapat maging mas matalino tayo sa kanila. Yun lang. Thank you. Sorry na, meron pa gusto sabihin, Ma'am Joey. Sa mga viewers ni Ma'am Joey and sa lahat ng natin, DDS vloggers na mga legit, like yung mga talagang info na nabibili nila is talagang okay. Guys, don't forget to share this to your friends, to your family, and those of your friends na hindi natin kabaro or hindi natin kasama. Kasi dito ko na-convert yung ibang friends ko Kasi pinabayaan ko sila manood nung live and there's something sa kanila na parang nakiliti. That's why na buksan yung isipan nila sa mga ganitong usapan. So, huwag kayong mapagod na mag-like and share and lalo na sa mga friends and family nyo. Kung gusto natin talagang mas dumami tayo at gumanda yung bansa natin, kahit sa ganung paraan man lang para dumami tayo. Kasi imposibleng wala makikinig sa inyo. Imposibleng wala kayong ma-convert sa 10 friends nyo. Imposible yun. Tama. Ayun. So, yun. Tawag dito, let's make it an obligation, a responsibility to really, and alam ko mahirap yan, kasi talagang mahirap naman when it comes to your friends, to the people that you love. Mahirap din talaga yung conversation sa politics kasi it's a tricky topic But it's very important that we enlighten them. Sabi ko nga, ang unang-una nating kalaban is ignorance. Ganon. And yung pagtaas ng level ng public consciousness is a duty of everyone. So, yun, paano tayo makakasabay dun sa mas komplikadong topic kung hindi natin, yung mga basic information hindi pa natin alam. Unfortunately, lahat ng karamihan, majority ng mga Pilipino, hindi talaga nakakaintindi ng mga basic processes, ganyan. Ayun. So, cut off 3 AM, isama mo kami sa banite, Sorry na. Kasi imposibleng hindi sila maging curious. Kasi alam nyo ba, sorry na kung mag-extend, pero nagkaroon kasi kami ng high school reunion namin. And then we're like, siguro 30 plus kami doon. And 80% nung nandun, hindi ko alam na mga DDS supporters pala, in silent lang. And Ma'am Joey, and it saddens me about it kasi yung mga top 10 namin, yung mga valedictorian namin, sila yung mga kakampings. And
that time, parang kine-question nila kami, bakit kami DDS, ganyan. Alam mo, nagulat ako, sabi ko, papanoorin ko nga lang tong mga kaibigan ko na, yung mga wala sa top 10, yung mga dating maingay na klaso, let's see, gano'n sila kagaling na makipagtalas-tasan doon sa mga valedictorian. Alam mo, naklap-klap ako kasi talagang doon mo makikita na yung ibang DDS supporters, in silence lang, parang tahimik lang kami dito sa gilid, pero pag dumating yung panahon na kailangan kami nung Duterte sa pinaka-kailangang panahon, we can stop. Kasi siguro may mga instances lang na hindi namin kayang magsakripisyo ngayon sa ngayon. Kasi, kumbaga, parang pag na-compromise tong isang bagay na to, wala na kaming ibang option eh. Talagang mamamatay na lang kami, parang ganun. Pero, yun lang, kasi kilala kanila. Kilala nila sila, bahay sila. Nakulat ako, hindi kilala mo si Sas. Tapos nakita nila, fina-follow ko yan. Oh my God, parang ako tuloy yung parang nahuli. Sa balita na, oh my God, parang doon ko na patunayan na tahimik lang talaga sila, tayong mga DDS. Kasi, kumbaga tayo yung mas nag-deep dive dun sa mga information na dapat nating i-pick up kung totoo ba yun o hindi. Kaya hindi tayo ganun masyadong, di ba nga paglata, maingay, walang laman. Tapos yung mga pinks na friends namin, yun yung na classmates namin, yun yung maiingay sa social media about Inday Sara na lang, parang ganito. Yung mga classmates namin. Hindi, parang puro kay Inday Sara, bilyon-bilyon na nanakaw sa inyo ng Congress, hindi nyo alam. Bakit gigil na gigil kayo sa 125 million na hindi naman ni-rule ng COA na may involved na graft and corruption, and it is still within a period where she can actually contest it? So there is a possibility that the 73 million that we are talking about will be cleared. And sa totoo lang, ako confident ako na makiklear yun, ganyan. But sabihin na natin na kung kunwari, 73 million, something will happen along the way, and that will be asked from Inday Sara to be returned. Sabihin na natin na ganun. But we don't have that decision yet. We do not have that decision yet. So ngayon, bakit ka nagnangangaknak sa isang bagay that is highly speculative? But the immorality of the House of Representatives of giving themselves 17 billion pesos on top of their original budget na 16 billion pesos, hindi ka offended? Ang sakit mo. Kahit pa sabihin ninyo na legal yan dahil inapprove yan ng BICAM, is it morally acceptable? Diba, kayo to mahilig magmoral-moral, putang ina, sarili mo, bibigyan mo ng pera na ganun kalaki? Kailan naging okay yan? Sige nga, Shelo, pagkatapos yung energy mo, gagastusin mo sa 73 million na highly speculative pa kung graft and corruption yun o hindi. Tigilan mo kami, Shelo. Diyos ko. Baka tingin nila kay Sara, si Jesus Christ na magpapasan lahat ng corruption ng mga congressman. Laging si Sara siya lang impeach. Binibira nila na, hello, may mas malaking hindi, alam mo yung sa puso mo, gusto mo na lang sigawan, hindi correct si Sara. Ano ba? Ano bang iniisip nyo? Yung parang gusto mo lang gawin ganun, pero hindi mo kasi sila pwedeng gayahin na super aggressive nila. Kasi kapag ginawa mo yung ginagawa nila, automatic hindi yan papanig sa'yo eh. Oo. Miss Joey ka muna, tapos dito si Direk Daryl. Hi Direk, hello, kamusta? Direk, yung showing ng The Rape of Pepsi Paloma, birthday ko. Ayun. Birthday ko siya, ayun. So, ayun. Style lang dilaw ngayon ginagaya ang diskarte ni BBM ng eleksyon. Huy, Shelo, na-trauma na kami sa budol. Maingat na. Taro. Ayun. Ayun. Style lang. Ayun. 8:30 pa lang dito sa amin, Miss Joey, sabi ni Beb JBS. Uy, ano na tayo? Madami pang live. Mag-backtrack na lang muna kayo. Madami pang mga live na. Yung mga hindi niyo pa napapanood, panoorin nyo na. Nakakatuwa yung mga yun. Lalo na pagka nandun si Sas. Maraming harutan. Ayan. Siya mag-end live na tayo, ha? Sige po. Bye-bye po. Okay. Bye, Ate Monjang. Bye, Bangag Republic.